Kuha sa CCTV ang babaeng yan na naglalakad sa barangay San Agustin sa San Fernando, Pampanga. Nakasunod sa kanya ang isang lalaki na maya-maya ay lumapit at hinablot ang kanyang bag. Nadapa ang babae at hindi pa rin niya binitawan ang kanyang bag hanggang kalad ka rin siya ng lalaki. Patuloy na nagagawa ng dalawa hanggang sipain ng lalaki ang babae para mabitawan niya ang bag. Agad siyang tumakas. Kwento ng biktima sa pulisya, pauwi na siya noon nang mangyari ang insidente. Laman daw ng bag ang ilang alahas at perang nasa 3,000 piso. Patuloy na hinahanap ang suspect. Para maiwasan ang pagbaha ngayong tag-ulan, nililinis na ng Metro Manila Development Authority ang mga creek. Gaya sa isang estero sa Caloocan, naaabot na sa mahigit 40 toneladang basura ang nahakot. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin. Sari-saring basura mula sa mga styrofoam, plastic cups at bottles. Yan ang tumambad sa mga tauhan ng MMDA kaninang umaga sa Maligaya Creek sa Caloocan. Sa dami ng mga basura, hindi na ito kinakaya na nakalagay ng mga trash book. Kwento ng mga residente, matagal na nilang problema ang mga basurang naiipon sa creek, lalo na kapag panahon ng tag-ulan. Nagdudulot daw ito ng pagbaha. Bumaba po dyan dahil nga sa basura, maabot pa yan hanggang doon sa kaligitnaan ang basura. Ngayon, ang tubig ngayon, hindi nakakalabas dito. Umaahon ngayon ang tubig. Kailangan yan, lagyan ng paskil na huwag lang magtapon ng basura, sir. Kaya lang ang mangyayari dyan, araw-araw, pag nagtapon ng ganyan, ganyan ang ganyan. Isa lang ang Maligaya Creek sa mga estero sa Metro Manila na regular na nililinis ang MMDA katuwang ang lokal na pamahalaan para maiwasan ang pagbaha. Sa kabila niyan, tila hindi raw maubos-ubos sa mga basura. Kaya may panawagan sila sa mga residente na nakatira malapit sa creek. Hikayatin natin ang ating mga kababayan na maging responsable sa pagtatapon ng kanilang mga basura. Sapagkat hanggang nagtatapon sila, may lilinisin tayo. So dapat walang magtapon, walang lilinisin at sa ganoon babuhay ang ating mga waterways. Ayon sa mga taga-barangay, catch basin ang kanilang lugar. Kaya ang isang oras sa tuloy-tuloy na pag-ulan kahit walang bagyo ay nagdudulot na ng pagbaha. Dagdag problema pa ang mga basura. Minsan yung mga bata, tsaka yung mga residente namin na doon nakatapat yung mga bintana nila sa kusina, mga ganon, CR, yun po na lang hindi maiwasan na supot-supot na hinahagis. Yung regular ng mga tao namin na naglilinis, lalo na may Stero Ranger pa nga nilagay yung ating DNR, hindi na po halos kinakaya sa ilang araw. Hindi naman daw nagkulang ang lokal na pamahalaan sa pagpapaalala sa mga residente. Ang sinumang mahuhuli na magtatapon ng basura sa creek ay may multang 500 pesos para sa unang paglaba o di kaya naman community service. Nakikipag-coordinate kami sa mga barangay at sa mga household po para i-educate at mabawasan ang pagtatapon ng basura. May meeting po kami sa DPWH sa North Caloocan para ayusin naman yung mga dredging at pagpapalapad ng mga waterways, no, lalo na po sa North Caloocan. Sa datos ng MMDA mula nitong weekend hanggang kaninang umaga, umabot na sa 24 na dump truck o katumbas ng 48 toneladang basura ang nahakot nila sa Maligaya Creek pala. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Sugatan ang isang babae sa Talisay, Cebu matapos saksakin ng sarili niyang pamangkin. Cecil, ano raw motibo sa pananaksak? Rafi, galit ang nag-udyok sa sospek dahil sa pang-aaway umano ng biktima sa kanyang ina. Base sa investigasyon ng pulisya, nagkaroon ng family reunion sa bahay ng sospek sa Barangay Dumlog nitong Lunes. Nagkasagutan ang nakainom na magtiyahin matapos umanong maungkat ang ilang issue sa pamilya. Doon na kumuha ng basag na bote ng soft drinks ang sospek at nanaksak. Nagtamo ng sugat sa dibdib at kaliwang bahagi ng ulo ang 48 anyos na biktima. Aminado sa krimen ang sospek at humingi na ng paumanhin sa kanyang tiyahin. Desidido naman ang biktima na sampahan ng reklamong attempted murder ang kanyang pamangkin. Patay ang isang sakay ng tourist van matapos nitong bumangga sa poste ng kuryente sa San Jose National Highway sa Tacloban City. Base sa investigasyon, malakas ang ulan nang mangyari ang insidente. Kaya posibleng nawalan ng kontrol ang driver ng sasakyan sa madulas na kalsada. Sugatan naman ang 10 iba pang sakay ng van.
Inaalam pa kung bakit sa direksyon na papuntang Paliparan ang dinaanan ng van na hindi raw ito karaniwang ruta. Tiniyak naman ng pamunuan ng van company na maayos ang lagay ng kanilang driver bago bumiyahe. Sumailalim daw sa drug test ang lahat ng kanilang driver at minomonitor din nila kung nakainom. All-out support ang ipiniramdam ng ilang Kapuso stars sa pagdalo sa celebrity premiere ng Only We Know sa isang mall sa Mandaluyong. Present ang mga bida ng pelikula na sina Kapuso Primetime King Dingdong Dantes at Charo Santos, pati na si Direk Irene Villamor. Naroon din si Kapuso actress Max Collins na cast member din ng pelikula. Spotted sa premiere ang Mrs. ni Dong na si Kapuso Primetime Queen Maren Rivera at Kapuso Drama King Dennis Trillo. Dumalo rin sa premiere si Lolong star Rulo Madrid with Sangretera Bianca Umali. Spotted din ang co-stars ni Bianca sa series, ang mag-BFF na sina Michelle D at Rian Ramos, pati na si Sania Lopez at National Artist for Film and Broadcast Arts, Ricky Lee. Solo flight naman ang Sparkle star na si Kailin Alcantara na pumunta sa premiere at marami pang iba. Chika ng Kapuso star sa Inyong Mare, excited na silang mapanood sa mga sinihan ngayong araw ang film dahil sa kakaibang May-December romance na hatid ni Ryan at Betty na karakter ni Dong at Charo. Nakisaya ang mga Pinoy sa pagdiriwang ng Pride Parade sa Los Angeles, California sa Amerika. Sa kuha ni Youth Cooper Kuya Noli Galvez, umarangkada ang traditional jeepney sa isang kalsada. Nakisaya dyan ang ilang miyembro ng Pinoy LGBTQIA+ community na nakasakay sa Pinoy Jeepney. Bukod dyan, sumali rin sa parada ang isang double-decker bus. Para sa inyong kwentong totoo, kwentong Kapuso, sumali sa Youthscoop Plus Facebook group at ishare ang inyong mga larawan at video. Maaaring ma-feature ang inyong storya sa aming newscast. Gamitin lang ang hashtag Youthscoop sa inyong mga post. 18 ang pabor habang 5 sa senator judges ang kontra na ibalik sa mababang kapulungan ng Kongreso ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kausapin natin mismo ang isa sa 5 senator judge na tumutol, si Senator Sherwin Gatchalian. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning, Rafi. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Opo, unang-una, bakit po kayo bumoto kontra sa pagbabalik ng Articles of Impeachment sa Kamara? Well, unang-una, ang aking pananaw dito ay dapat pag-usapan to kung nag-umpisa na yung paglilitis o yung trial proper. May tamang panahon para pag-usapan to at pag nag-trial proper na, lahat ay makikita kung ano yung mga argumento, magiging mas transparent at maintindihan ng taong bayan kung ano yung pinag-uusapan. Dahil mabibigyan ng pagkakataon yung prosecution team na ipakita yung mga kanilang argumento, mabibigyan din ng pagkakataon yung defense team para ipakita yung kanilang argumento. So, para sa akin, ito yung tamang proseso. Pangalawa, walang constitution, wala kasing nakasaad doon na ibalik sa Kongreso. Walang ganyan na paraan sa ilalim ng ating saligang batas. Opo. Ang sabi doon, simple lang, pag tinansmit sa Senado, dapat magkaroon ng trial. So, dito na sa trial, pag-uusapan ng mga ganitong issue. Pero Senator, depektibo raw po kasi nakarating na impeachment complaint sa Senado kung kailangan daw muna itong ayusin. Hindi naman daw dinidismiss yung kaso, pero kailangan lang ayusin. At ang makikinabang na rito ay yung talagang maglilitis, which is the 20th Congress. Yun yung aligasyon na defective. Pero hindi naman, kagaya ko, hindi ko naman personal na nagkaroon ng pagkakataon na kilatisin yung articles of impeachment, yung mga dokumento na isumite, yung date na ina-allege nila, at hindi rin natin narinig yung prosecution team kung ano yung kanilang argumento. So yan ay mga alegasyon na pwedeng pag-usapan pagdating sa trial proper. At pangalawa nga, hindi naman nakasaad sa Constitution na ang Senado may kapangyarihan tingnan kung constitutional o hindi unconstitutional
constitutional o unconstitutional yung articles of impeachment na tinransfer sa atin. Walang ganun na kapangyarihan ibinigay sa Senado. Opo. Hindi rin po pinakinggan yung inyong panukala kahapon na dapat nga, nabanggit nyo nga kanina, sa mismong trial na tanungin itong mga prosecutors at dapat pwede namang ipatawag ngayong araw yung mga prosecutors para sila mismo ang magpaliwanag. Paano nyo po tinitake yun at nagbotohan na lang kagabi? Nakasaad kasi sa aming rules of impeachment, rule number 7 in particular, na sinasabi doon na pwedeng ilabas yung mga ganitong issue at issue na merong kinalaman sa kaso o sa articles of impeachment. So, ibig sabihin may panahon para ilabas yung mga ganitong issue at may panahon para pag-usapan at katulad ng sinabi ko, mabibigyan yung prosecution team ng panahon para mapakinggan yung kanilang argumento. Ngayon, kung hindi sapat yung kanilang argumento, kung hindi sang-ayon ng mga senador, doon natin pagbabotohan. Kaya pwede rin ma-dismiss to kung talagang yung argumento ng prosecution team ay hindi sapat at hindi malinaw. Pero ang effect daw po, 20th Congress naman na talaga ang lilitis dito kay VP Sara. Agree ho ba kayo doon? Doon naman na talaga yung meat ng proseso. That's beside the point, Rafi. Hindi yun yung punto. Yung 20th Congress na yun, may kinalaman yun sa timing. Pero hindi yun yung punto. Ang punto ho natin ay sundan natin yung konstitusyon. Sundan natin yung ating saligang batas dahil malinaw yung proseso na nakapaloob sa saligang batas natin. At dapat nating sundan yung para hindi magkaroon ng aberya o hindi maguluhan ng publiko pagdating sa proseso. Importante rin para sa akin, importante na malinaw sa publiko yung proseso para yung paglilitis ay klaro at lalabas na fair. So ano na pong mangyayari na susunod ngayon? Kasi ngayon dapat babasahin yung articles of impeachment at sinabi mismo ni Senador Bato de la Rosa kagabi, in effect talagang dismiss na yung kaso bagamat malinaw nga na hindi ito dismissal pero ganun din daw po yung epekto. So ano pong mangyayari ngayon dito sa impeachment case laban kay VP Sara? Yun nga, nasabi ko kagabi na pumasok tayo sa uncharted territory. Parang hindi na natin alam kung ano yung mga susunod na hakbang. Dahil kung titignan natin yung mga huling impeachment, yung 3 impeachment na nakaraan, wala namang ganitong pangyayari. Kaya mas maganda kung nasundan natin yung president. Diba? Madalas natin naririnig na dapat sundan yung president kung ano yung pangyayari ng una, para klaro at transparent sa ating mga kababayan. Yung mga susunod na hakbang ay iintayin pa natin base sa schedule na ilalabas po ng ating Senate President. Kung narinig natin kahapon sa kanya, maglalabas siya ng bagong schedule. So dito natin makikita kung ano yung mga susunod na hakbang. Pero Rafi, lilinawin ko. Opo. Kahapon nag-issue ng summon sa defendant. So ibig sabihin, may jurisdiction na ang impeachment court pagdating sa kaso at may jurisdiction na rin ang impeachment court pagdating sa defendant. So ibig sabihin, ang impeachment court ay meron ng jurisdiction dito sa pag-uusapan na impeachment. So yung klaro yun. Now as to the timing, yun ang aantayin natin. Pero again, yan po i-question din ni Senator Bato de la Rosa na bakit daw may jurisdiction pa, ibinalik na yung impeachment complaint sa Kamara. Although of course, debate pa rin yan. Ano pong komento nyo dun sa reaction na parang inilatag na ng mga senator judges yung kanilang kumbaga kinikilingan or pinapaniwalaan dun sa botohan kagabi? Tingin ko naman dahil wala pa tayo sa merit, Rafi, ito ang dapat natin maintindihan. Hindi pa natin pinag-uusapan yung kaso, whether guilty or not guilty. Mga technicalities lang to at preliminary. Kaya ako, naniniwala ko, yung boto kagabi, walang kinalaman pa yan pagdating sa merit. Siguro yung iba, no? Pero karamihan ay titignan pa rin yung ebidensyang ilalabas. So ang sinasabi nyo, give everyone the benefit of the doubt. Correct. Katulad ko, ang aking pananaw ay babagsak to sa ebidensyang ipapakita ng prosecution team kung malakas o mahina yung kanilang ebidensya. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rafi. Senator Sherwin Gatchalian. Kasabay po naman ang pagdiriwang ng Independence Day bukas, may trabahong hatid ang Department of Labor and Employment. Halos 1,000 na employers
ang makikibahagi sa 49 job fair sites nationwide. Hatid po nila ang halos 90,000 na job vacancies sa Pilipinas at sa abroad. Present din ang mga one-stop shop ng ilang government offices para mapadali ang pagkuha ng ilang requirements. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang website at social media pages ng DOLE. Makikita ang lalaking yan na pabalik-balik sa isang motorsiklo na nakaparada sa Barangay 31 sa Bacolod City. Maya-maya pa, sinakyan niya ito at tuluyang tinangay. Batay sa investigasyon, naiwan ng may-ari ang susi sa motorsiklo kaya ito napaandar ng salarin. Nai-report na sa pulisya ang insidente at pinaghahanap na ang salarin. Nag-ikot ngayong araw si Pangulong Bongbong Marcos sa isang planta sa Siquijor para makita ang estado ng kuryente sa probinsya. Kasunod yan ang patuloy pa rin nararanasang energy crisis doon. At may ulat on the spot si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe? Yes, Rafi, nagbigay ng 6 na buwan si President Bongbong Marcos sa Siquijor Island Power Corporation o SEPCO upang mapatupad na ang permanent na solusyon sa naranasang energy crisis ng lalawigan ng Siquijor. 6 na araw matapos madeklaraan ng Siquijor Provincial Government na under state of calamity ang buong probinsya ng Siquijor dahil sa energy crisis. Bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa isa sa mga power plant ng SEPCOR sa Barangay Candanay Sur, bayan ng Siquijor, pasado 9 ngayong umaga para makita ang estado ng power situation ng lalawigan. Kasama ng Pangulo ang mga opisyal ng National Electrification Administration, Department of Energy, Province of Siquijor Electric Cooperative at Siquijor LGU. Ayon kay Engineer Jonas Campos, ang SIPCOR plant head sa bayan ng Siquijor, na simula May 13 matapos ang midterm national elections, naranasan na ang mga mahigit sa 4 na oras na power outage. Lumala pa raw ito simula May 23 na umabot na sa mahigit 8 oras ang power outage. Kaya naman apektado halos lahat ng residente, ang mga trabaho, lalo na online jobs at tourism industry ng probinsya. Doon sa 4 sa 6 na generator ng planta ng SIPCOR sa Candanay Sur, Siquijor ang nag-bag down. Isa naman sa 4 na generator ang under maintenance din sa planta ng SIPCOR Tignao, bayan ng Lazi. Paglilinaw niya dahil sa mga request na postponement ng mga maintenance dahil sa eleksyon at mga fiesta sa lugar, kaya mas lumala ang sira ng mga unit. Ayon naman kay Antonio Almeda, NEA Administrator na sa ginawa nilang initial assessment, maintenance issue nga ang dahilan ng power crisis sa lalawigan ng Siquijor na pinagtutulungan ngayon ng NEA, Procelco at SIPCOR na maresolbahan. Bilang agarang solusyon ayon kay PBBM, isang generator ang ipinadala galing sa Palawan na pwedeng mag-supply ng 2 megawatts. Kaya inaasahan na mag-normalize na ang supply ng kuryente sa lalawigan sa katapusan ngayong linggo o sa susunod na linggo. Inaasahan na darating ngayong araw ang genset. Challenge ni PBBM sa SEPCOR na makapagbigay na ito ng permanenteng solusyon pag-level up sa kanilang facilities at iba pang pag-upgrade. By 6 months from now, we will then impose whatever new arrangements that we have to do so that 6 months from now, we do not have to resort to emergency gensets. Now we have to think about fuel supply. Now we have to think about the development of even the transmission lines. Rafi, matapos ang isang oras na inspeksyon at pakipag-usap ni Pangulong BBM sa mga opisyal dito sa Siquijor, umalis din ito para sa susunod na bibisitahin ng San Juanico Bridge sa lalawigan ng Leyte sa Eastern Visayas. Rafi? Maraming salamat, Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Mainit-init na balita, isinilbi na po sa Office of the Vice President ang writ of summons para kay Vice President Sara Duterte. Kanina mag-aalas 11 ng umaga, dumating ang mga kinatawan ng Senado para ibigay ang dokumento sa tanggapan ng bise. Kinumpirma naman ng OVP na natanggap na nila ito. Pinasasagot si Duterte sa Articles of Impeachment at mayroon siyang 10 araw para rito. May 5 araw naman ang House Prosecutors para sumagot sa tugon ng bise. Yan ay sa kabila ng pagbalik ng Senado ng Articles of Impeachment sa Kamara. Ayon sa OVP, bumiyahe pa Malaysia si Duterte para sa pagdiriwang ng Independence Day ng mga OFW bukas.
Himayin natin ang desisyon ng Senate Impeachment Court na ibalik sa Kamara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kausapin natin si UP Political Science Department Chair Professor Aris Arugay. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga at salamat, Rafi. Opo, Professor Arugay, sa inyo pong pagkakaintindi, ano ba ibig sabihin ng motion to remand? At pwede nga ba ito mangyari sa pagitan ng Senado at ng Kamara? Rafi, ang ginamit na salita, no, at least yung sulat ni Senate President kay House Speaker ay to return. In fact, kagabi, iniiwasan nila yung term na remand kasi sa punto de vista ng lengguwahe ng mga korte, ang may karapatan lamang na mag-remand ay isang nakakataas na hukuman sa isang nakababang hukuman. So, itong pagbalik nung verified impeachment complaint ay parang mayroon lamang mga clarificatory na tanong, no? Ang Senado na ngayon ay impeachment court na sa Kamara de Representantes. Yun nga po yung ginawa nilang correction na kagabi. Imbis na remand, return na lang yung gamitin para mas lesser, kumbaga, yung magiging kontrobersiya. Pero pwede ho ba ito under the Constitution? Well, kailangan tong i-debate, no, at pag-usapan ng mga eksperto sa konstitusyon. Ngunit sa ating kasaysayan, hindi pa ito nagawa. No? Nagkaroon na tayo ng mga iba't ibang klaseng proseso ng impeachment at impeachment trial sa Pilipinas. Ngunit ito ay unang pagkakataon na ang isang kamara ng isang kongreso natin, yung Senado, na kung tutuusin ay kapantay at co-equal niya yung House of Representatives, ay inuutusan nito na may gawin. No? And in fact, tignan natin kung ano yung magiging hakbang ng House of Representatives kasi sa tingin ko, yung proseso ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at kung ano yung susunod na aksyon ng Senado ay nakadepende kung paano ang response ng House. Pero sa punto po ng mga tumutol dito sa motion na ito, pwede namang pasagutin yung prosecution doon mismo sa trial. Yun na nga, Rafi, kasi parang ang nangyayari, imbis na dapat tuloy-tuloy at sinimulan na yung proseso ng trial kasi kung tutuusin, no, nag-convene na at na-constitute na yung impeachment court, mukhang nakakahanap ng bagong mga dahilan at paraan yung ngayon mga senador na huwes para hindi umusad yung supposed trial. Kasi dapat supposedly binabasa na ngayon, no, yung mga articles of impeachment at nalaman natin na may sulat ang presiding judge at Senate President Escudero na ito hindi mangyayari sa araw na ito. So ano po nakikita niyong kahantungan ng impeachment case ni VP Sara ngayong 19th Congress? Ang critical kasi dito, Rafi, yung 19th Congress magtatapos na, no, sa buwan na ito. And I think parang ang gustong sabihin ng Senado na at narinig na rin natin to na marami sa kanila ang tingin nila hindi na ito dapat pagtuunan ng pansin ng Senadong ng Kongresong ito ng 19th Congress at sa tingin nila hindi mahirapang mag-crossover sa 20th. Ngunit ito na nga, isa pa itong uncharted terrain kasi unang beses sa ating kasaysayan na merong isang impeachment na proseso na tatawid sa dalawang Kongreso, no? Yung 19th Congress na patapos at yung incoming 20th Congress sa Hulyo. Meron din pong katanungan ang ikakasamang si Connie Sison. Magandang umaga po sa inyo. Dahil nga po sa naging hakbang ng Senate Impeachment Court, posible bang magkaroon daw ng tinatawag na constitutional crisis? Tulad po ng sinasabi ni House Impeachment Prosecutor Congressman Joel Chua. Connie, kasi at the moment meron ng mga nakahaing motion sa Korte Suprema, no, regarding the actual impeachment process, no, ni VP Sara Duterte at hanggang sa ngayon wala pang desisyon nito and sa ating sistema kung meron mang mga irregularidad o kung ano mang mga issue tungkol sa constitutionality ng mga proseso, desisyon, dadaan ulit ito ng Supreme Court. Yung crisis sana wag naman po kasi parang hindi ito yung kailangan ng ating bansa sa stabilidad nito. Ngunit magkakaroon lamang to kung magiging matigas ang ulo ng mga institusyon
At unang-una at pangalawa, kung hindi nila gagawin yung mandato nila ayon sa konstitusyon. Okay, marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras sa Balitang Hali. Maraming salamat. Yung po naman si UP Political Science Department Chair Professor Aris Arugay. Samantala, nanindigan ng House prosecutors na walang mali o nilabag ang inihain nilang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dagdag nila, Senado ang lumabag sa konstitusyon sa pagbabalik sa Kamara ng articles of impeachment. May ulat on the spot si Jonathan Andal. Jonathan? Connie, hindi pa natatanggap ng Kamara yung isinole ng Senado ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon daw ay magmi-meeting sila rito para pag-usapan kung ano yung kanilang magiging susunod na hakbang tungkol dito. Sa ngayon po, kung nakikita nyo sa likod ko, andito po yung mga miyembro ng House Prosecution Panel. Katatapos na ng ecumenical service, sama-sama silang nagdasal dito sa Batasang Pambansa. Sabi ng isa sa mga miyembro ng prosecution na si Manila 3rd District Representative Joel Chua, labag sa konstitusyon ang ginawa ng Senado na pagbalik sa articles of impeachment. Naninindigan silang walang mali sa ipinasa nilang articles of impeachment sa Senado, kaya hindi raw ito dapat ibalik sa Kamara. Kinwestiyon din ni Chua ang mga senator judge na tila raw nag-aabogado para kay VP Sara. Wala naman daw kasi sa mandato ng mga senador ang mag-motion para sa bise. Nakakalungkot daw dahil malinaw sa rules ng Senado na dapat sila'y impartial o walang kinikilingan. Nababahala naman si Attorney Shell Jokno, ang representative-elect ng Akbayan, at inaasahang magiging miyembro ng prosecution sa susunod na Kongreso dahil ang ginawa raw ng Senado na pag-remand ay pag-abandona sa saligang batas. Hindi na rin daw kailangan ng certification dahil ang mismong articles of impeachment na ang nagsisilbing sertipikasyon na may matibay na ebidensya ang Kamara para suportahan ito. Sabi ni Jokno, dapat ibalik ang bola sa Senado at ituloy na nila ang paglilitis kay VP Sara. Connie, pagkatapos nitong ecumenical service, magmi-meeting yung mga miyembro ng House Prosecution Panel and then magbibigay sila ng press con maya-maya. Doon natin tatanungin kung ano ba talaga yung kanilang magiging susunod na hakbang kasunod sa desisyon na ito ng Senado. Balik muna sa iyo, Connie. Maraming salamat, Jonathan Andal. Ito ang GMA Regional TV News. Mistulang parada ng mga kabayo ang namataan sa ilang kalsada sa Davao City. Ayon sa ilang motorista, nakita nilang dumaan ang nasa 18 kabayo sa buhangin, bahada at lanang areas. In-escort ng pulisya ang mga kabayo pabalik sa pinanggalingan nilang farm sa Barangay Tigatog. Nakatalon daw ang mga kabayo mula sa bakod ng farm kaya nakatakas. Maayos naman ang kondisyon ng mga kabayo. Sinisika pa ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ng may-ari ng mga kabayo. Sa mga mare at pare kong Army, discharge na rin mula sa kanilang mandatory military enlistment sina BTS members Jimin at Jungkook. Malakas na hiyawan ng fans ang sumalubong sa K-pop superstars sa Yeoncheon Public Stadium kaninang umaga. Sila ang 5th at 6th BTS members na nakakompleto ng military service kasunod ng discharge ng co-members nilang sina RM at V kahapon. Chika ni Jimin, hindi naging madali ang journey pero looking forward na siyang ipakita ang kanyang better version. A heart full of gratitude naman ang Golden Maknae na thankful sa guidance at support ng kanyang seniors at juniors sa military. Pampa-good vibes naman tayo, hatid ng isang aso sa Noveleta, Cavite. Mga kapuso, ano ba ang madalas ninyong targetin sa mga handaan? Nako, for sure, marami sa inyo makaka-relate sa fur baby na ito. Yan. Ba't may Shanghai ka? Ayun, kung Shanghai is life ang motto nyo, abay instant best na kayo ni Chico. Pareho tayo, Chico. Caught in the act na tahimik sa upuan, yun pala ang asong pasaway, may tinatago ng Shanghai. Yes, siya ay nag-Sharon. Posibleng nag-take out niya raw yan mula sa kapitbahay. Gusto raw sana itong ipaluwa ni Fur Mom, pero patay mali siya ang aso. Nakasubo pa oh. Worth it naman ang pagmamatigas ni Chico dahil sa dulo. Nanamnam niya ang malinamnam at malutong na Shanghai. Sa dami ng netizens na natakam, kami na rin kasama dyan. Yes. 1 million views na ang video.
Trending! Sarap, ha? At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carambel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.